we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner! Good morning sa iyo, partner. Ngayon ay araw ng Miyerkules, November 22. Tama ba? 2023. 22, yes. November 22 ngayong Breakfast ka araw. na? Hindi pa nga eh. Ano ang paborito mong luto ng itlog? Scrambled at saka sunny side up. Ang sarap nun ah. Pero ikaw, anong favorite mong luto ng itlog? Gusto ko yung boiled egg. Boiled egg. Sarap nun. May konting kamatis, tapos budburol mo ng asin. Nako. Solved na. Perfect. Mamaya, alamin natin ang kalakalan ng itlog sa merkado, mga kapuso. Mamaya meron tayong ma-interview rin ng mga cast ng Love Before Sunrise, ang love team na Chesvin. Wow. Narito na po ang mga unang balita. Sumiklab ang sunog mag-aalas 3 ng madaling araw kanina sa bahagi ng Perez Burgos Street na sakop ng Barangay 4 sa Dagupan City. Agad rumisponde ang mga bumbero sa nasusunog na bahay. Sa inisyal na impormasyon, may kalumaan na ang naturang estruktura. Dati na ring nasunog ang katabi nitong establishmento. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog at ang danyos nito. Samantala, nasunog ang isang bahay sa Barangay Pandayan, San Juan, Ilocsur. Nagmula raw ang apoy sa nasusunog na basura, nilipad ng hangin at napunta sa bahay na gawa sa nipa. Tumagal ng 30 minuto ang sunog bago napula. Mahigit 50,000 piso ang kabuang halaga ng danyo sa sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Pagtangay sa isang motorsiklo sa Calasiao, Pangasinan, nahuli kam. Narito ang report. Sa CCTV footage ng Barangay Kabilukaan, Calasiao, Pangasinan, kitang isang lalaking sakay ng motorsiklo na lumabas ng kalsada. Mayat-maya pa, isang lalaki pa ang lumabas sa kalsada. Nakaalalay ito sa isang motorsiklo. Ayon sa barangay chairman, ang motorsiklo na huling nakuhanan sa CCTV footage, nakaw pala mula sa isang residente sa barangay. Siguro pinapaandar nila, naisip po nilang baka magising yung may-ari, kaya po nila hinila na lang. Mag-ingat sa kanilang mga gamit. Huwag basta-basta mag-iiwan sa kalsada kasi hindi naman po natin mabantayan ng buong oras. Nakaparada raw sa labas ng bahay ang motorsiklo. Madaling araw nang nakawin ito. Pagmamay-ari raw ng anak ni Aling Julie ang motorsiklo na ginagamit niya bilang service vehicle sa trabaho. Talagang tinaparking ganun. Apat pa ata yan eh. So, siyempre, pinili na yung maganda. Noong Hulyo, ninakaw rin ang bisikleta ni na Aling Evangeline. Isinabit daw nila ito sa labas ng kanilang bahay. Meron naman daw ilaw sa lugar, maging CCTV unit. Siguro kilala ng aso, ganun kaya hindi tumahol. Kaya yung mga namin ngayon, kinakandado na. Patuloy pang tinutukoy ang mga sospek. Bukod sa ilalagay na karagdagang CCTV unit at ilaw sa kalsada, hinihingi rin ang kooperasyon ng publiko para maiwasan ang nakawan sa barangay. Tinututukan din ng pulisya ang insidente ng pagnanakaw ngayong holiday season. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Kita sa amateur video, nakuha ng concerned citizen ang pampaserong bus na bumangga sa pader ng isang terminal sa Balanga City, Bataan. Ayon sa pulisya, nagiba ang bahagi ng pader sa lakas ng pagkakasalpok ng bus. Saktong nasa lugar ang 20 anyos na si Jen Orville Titulo at nadaganan siya ng mga debris na sanhi ng kanyang pagkamatay. Naghihintay lang ng masasakyan si Titulo na mangyari ang insidente. Sugatan din ang dispatcher ng bus. Nahulog daw ito dahil sa tindi ng pagsalpok ng bus sa pader. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na naapakan ng driver ng bus ang accelerator pedal dahilan para dire-diretsyong umabante sa terminal. Patay ang 35 anyos na angkas habang kritikal ang kasama niyang rider ng motorsiklo matapos silang ma-hit and run sa barangay Namunitan, Santo Tomas, La Union. Sa investigasyon ng PNP,
Pauwi na ang mga biktimang nakilalang sina Enrique Heneta, rider ng motorsiklo, at Ronald Panit, backrider, nang bigla nilang mabangga ang sinusundan na pickup truck. Tumilapan ang mga biktima, nagulungan ng ilang sasakyan si Panit, dahilan ng kanyang pagkamatay. Inaalam pa ng otoridad kung anong sasakyan ang unang nakasagasa sa mga biktima. May mga CCTV footage na ring pinag-aaralan ang PNP. Kakulangan sa supply ng itlog nararanasan sa ilang pamilihan sa Region 1 ayon sa Sinag. May live report si Claire Lacanilaw. Claire? Good morning, Joanne. Good morning, mga kapuso. Andito tayo ngayon sa isang poultry farm sa Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. At bago ibenta ang mga itlog ay dumadaan muna sa sanitasyon at isa-isang nililinisan or ini-sprayan ang mga egg tray bago ilagay ang mga itlog. At isa-isa ding kinaklasify o dumadaan sa classifying machine ang mga itlog upang malaman ang size nito. At nakadepende din ito sa presyo sa magiging size nito. At para malaman ang supply at demand ng itlog dito sa poultry farm ay makasama natin ang Farm Secretary ng Poultry Farm. Walang iba, si Ma'am Neneng Maginsay. Ma'am, good morning and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning to po, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, kamusta naman po? Apektado po ba sila ng supply dito ng itlog sa poultry farm? Oo, ma'am, apektado po kasi lalo na po ngayon, nalalapit na po yung Christmas season. So talagang mataas na rin po yung supply, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, regarding naman po sa presyo, tumaas po ba ang presyo ng itlog ngayon? Napapalapit po yung mga okasyon tulad ng Kapaskuhan na bagong taon. Oo, ma'am. Sa ngayon po, nagtaas po kami ng 10 pesos po per tray po. Kasi yun nga po, ano na po yung demand niya, ma'am. So, kailangan po. Tsaka, siguro, hindi ko po masasabi kung hanggang kailan yung itataas ng presyo ng itlog, ma'am. Sa ngayon po ba, ano po yung operasyon na ginagawa po nila ngayon po na tumataas nga po yung demand sa itlog? Katulad ngayon, ma'am, dito po, maaga po kaming nagtitimbang, ma'am, or nagka-classify po ng egg para at least kung may maagang pupuntang customer, ma'am, may maibigay na po kami agad, ma'am, para hindi na po sila maghintay ng matagal. Okay, ma'am. Ma'am, sa ngayon po ba, ano po yung aasahan po natin sa mga susunod na araw or sa pagsapit nga ng Christmas at bagong taon? Siyempre inaasahan natin, ma'am, na baka mas lalong tataas pa po yung presyo ng egg, ma'am, kasi nga po yun po, sabi ko, malapit na po yung Christmas season, ma'am. Okay, maraming salamat, ma'am, at nakasama natin ang Farm Secretary ng Poultry Farm. Walang iba kung si Ma'am Neneng Maginsay. At yan muna ang latest dito sa Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Joanna. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Bangus hatchery ng BFAR Nifty DC sa Dagupan City, ilang linggo nang walang produksyon ng bangus fry. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Sako-sakong bangus feeds ang idiniliver sa Fish Pan ni Marcos sa Barangay Kalmay, Dagupan City. Halos 900 pesos ang presyo ng bawat sako ng feeds, kaya babawin na lang daw siya sa harvest ng bangus. Pero ang problema, apektado raw ang paglaki ng bangus dahil sa malamig na panahon. Kasi mababaw yung tubig eh. Kaya kuting yung kinakain nila. Matatagalan yung paglaki niya. Kasi mababaw yung tubig eh. Ang malamig na panahon din ang nakikitang dahilan ng pagbaba ng produksyon ng bangus. Ilang linggo nang hindi nakakapag-produce ng bangus fry ang hatchery ng BFAR Nifty DC sa Dagupan City. Karaniwang nasa 2 cm ang laki ng bangus fry o ito yung mga bagong pisa. Ang bangus fingerlings naman, nasa 6 to 8 cm ang laki. Ito yung mga maaari ng ilagay at alagaan sa palaisdaan. Laging malabo yung tubig namin. Ngayon walang produce ng fry natin sa hatchery. Pagka malamig, mabagal silang kumain. Ayon sa fisheries expert, nagsisimula sa bare months ang pagbaba ng produksyon ng bangus fingerlings. Kayang epekto, posibleng bumaba rin ang supply ng bangus sa merkado. Sa Marso at Abril pa sa susunod na taon, inaasahang babalik ang sigla ng produksyon ng bangus. Ayon sa BFAR Nifty DC, tuloy-tuloy ang pag-aangkat ng bangus fry sa karatig bansa gaya ng Indonesia,
Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, maayos na panahon ang mararanasan sa halos buong Northern at Central Luzon ngayong araw. Mababa ang tsansa ng ulan mula umaga hanggang mamayang gabi, maliban sa ilang panig ng Apayao at Cagayan na posibleng makaranas ng light to moderate rains base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Apektado pa rin ang amihan ng malaking bahagi ng Luzon, habang shear line naman sa eastern section ng Southern Luzon at Visayas ayon sa Pag-asa. Natagpuan ang isang Philippine Serpent Eagle sa harap ng munisipyo ng Binalonan, Pangasinan. Sabado na makita ng grupo ng mga estudyante ang agila at agad na inireport sa LGU. Ipinasakamay ang agila sa Centro Urdaneta City. Dinatayang nasa 30 centimeters ang taas ng agila at may bigat na halos 1 kilo. Posibleng 1 taon pa lang daw ang Philippine Serpent Eagle na wala namang sugat at posibleng napadpad lang sa lugar. Agad ding pinakawalan ang agila sa kabundukang sakop ng San Quintin, Pangasinan. Patuloy ang panawagan ng DENR sa publiko na protektahan ang endangered species. Iwasang hulihin at agad i-report sa kinauukulan para sa dapang disposisyon. Ilang residente sa isang barangay sa Lawag City kinababahalang ilang araw nang nakasadsad na dredging vessel sa bahagi ng Padsan River. Nakatutok Gab de Luna. Nababahala raw ang ilang residente nang makitang nakasadsad ang dredger ship na ito sa bahagi ng Padsan River sa Barangay 35A Gabo Sur, Lawag City, Ilocos Norte. 4 na araw na umunong nakasadsad ang barkong Warrior 6 at walang abiso mula sa mga sakay nito. Kaya't lalong ikinabahala ng mga residente sa pag-aakalang iligal itong nakaparada sa kanilang lugar. Di mi pa mamuno anak kinatawag dagi diyan no ana ti naggapgapon da. Kasi siyempre mabasam jay bakrang jay barok mo daki. Paliwanag ng Provincial Government of Ilocos Norte, walang dapat ikabahala dahil ang dredging vessel ay kagamitan mismo ng gobyerno at gagamitin para sa mga dredging operations ng probinsya sa Padsan River ng syudad. Originally and initially, it has to go to the Port of Corimao for some adjustment of the nozzle. Nagka-emergency anchor sila doon sa may bandang Padsan River. And then, malakas yung hangin kaya nasadsad sa gilid. Sinisikap ng news team na makuhanan ng pahayag ang mga crew at ang Philippine Coast Guard. Gab de Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Perpetual Altas panalo kontra San Sebastian Golden Stags 75-60. Tunghayan sa report. Deadlock ang halftime sa pagitan ng Perpetual Altas at San Sebastian Golden Stags 35-all sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99. Pero dahil sa versatile move ng Altas gaya ng silent assassin na si Christian Pagaran na may hang time drives at sidestep, nahirapan ng Stags na gwardyahan sila. Player of the game ang graduating team captain na si Jel Rason sa kanyang big 26 points. Sa dulo, wagi ang Perpetual 75-60. Sa Game 2, naging exciting ang laban sa pagitan ng top 2 at top 4 sa rankings na LPU Pirates at San Beda Red Lions. Pero lumaki ang abante ng Red Lions dahil pa rin sa outside shots ni na Jacob Cortez at Yuken Andrada na kumamada ng 26 points. Wagi ang Red Lions 74-56. Dahil sa panalo ng San Beda, umangat sila sa 3rd place sa ranking. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso at ka-Gen Z, kasama natin ngayong umaga ang Chess Vin Love Team. Kabilang din sila sa mga cast ng Love Before Sunrise. Here with us this morning, Cheska Fusto and Vince Maristella. Good morning and Good morning, welcome. mga kapuso. Good morning, Sweet GMA Regional TV. Yes!
first time sa Mornings with GMA Regional TV na ma-interview. Yes po. Yes po. Okay, inaabangan talaga kayo sa Love Before Sunrise. Ang tanong ng marami, paano ba kayo naghahanda sa mga heavy drama? Ako, siguro isa sa mga preparation ko is syempre, kailangan memorize talaga yung lines. The day before, minimemorize ko na talaga siya without emotions. Okay. And then, pagdating na sa set, doon ko na pinapakiramdaman yung sarili ko. And then, tinatansya ko na din yung mga katrabaho ko. Parang kung ano yung may relate ko sa eksena, ganun na. Tapos, kailangan din kasi para mas mapadali yung trabaho, kailangan close ka din sa mga katrabaho mo. Makakatulong ng malaki yun. Okay, how about Cheska? Also, when it comes to heavy drama kasi hindi siya madali eh. Kasi what if on that day masaya ka pala? So dapat heavy investment din when it comes to the emotional obligation mo as an actor. And siguro focus talaga, napaka-importante na mag-focus ka kasi madali tayong mag-switch ng lane with our mind. So, ayun, dapat peace of mind, focus, para handa ka sa performance. Eksena. Cheska, ikaw naman ay gumaganap bilang kapatid ni Bea Alonzo dito. Kwentuhan mo naman kami sa karakter mo sa Love Before Sunrise. Ayan ako po si Mutya Domingo. Ako yung gumaganap bilang Mutya Domingo. Kapatid ko si Ate Stella Domingo, which is played by Miss Bea Alonzo. And siya ay mapagmahal na kapatid na talagang iniidolo yung ate niya at talagang sinusuportahan niya yung pagmamahalan ni Kuya Atom at ni Ate Stella niya. So, Team Atom talaga siya. And eventually, along the way sa story, makakahanap din siya, kumbaga, ng taong mamahalin niya. Ayun. Diba? Malapit-lapit na. Katabi lang ba? Ay! And si Vince naman, sino ka sa Love Before Sunrise at saka kwentuhan mo naman kami ng ginagampanan mo rito? Ako naman po si Memot dun sa Love Before Sunrise. And super relatable ako sa character ko kasi unang-una si Memot is medyo makulit and medyo pilyo din siya. So, si Memot, sobrang idol niya si Kuya Atom, which is na si Kuya Dennis. Ako din naman, idol na idol si Kuya Dennis sa totoong buhay. Kasi magaling talaga siyang actor. And isa din yon. And syempre, isa din siya sumusuporta sa pagmamahalan ni Ate Stella and ni Kuya Atom. Oo. Parang ano kayo dito? Team Stella and Atom. Oo. Team Stella and Atom kami. Oo. Speaking of Stella and Atom, Dennis Trillo and Bea Alonzo, paano ba sila katrabaho? Kasi top caliber actor and actress na yun eh. Vince? Ako naman, sobrang gaan lang sa pakiramdam na makatrabaho si Kuya Dennis kasi first day pa lang ng taping namin, napakagaan kagad ng mga eksena namin. And syempre, bago kami mag-take, minsan nagkukwentuhan din kami. And nakakatawa pa nga paminsan kasi nag-share din siya ng mga hilig niya na magkapares pala kami. Kaya ayun. So, sobrang saya lang talaga sa set and sobrang gaan lang sa pakiramdam. Okay, how about Cheska? Sa totoo lang po, nung nag-aano pa lang kami, ano nga tawag dun, yung look test. Ayan, nung naglo-look test pa lang kami, grabe, na-starstruck ako sa kanilang lahat. Kasi syempre parang second project to namin and with big stars, just like Miss Bea and Sir Dennis Trillo. Ayan, Miss Andrea Torres, Sir Sid Lucero. Ayan, so starstruck na starstruck ako. Sabi ko pa nga kay Ate Bea, sabi ko, Ate Bea, hindi ko talaga kaya na, so starstruck pa rin ako. Pero along the way, even though they are considered as big stars na, they really are trying to, communicate with us. And lastly, Vince and Cheska, please invite our Kapuso viewers na suportahan, manood ng Love Before Sunrise at saan kayo pwedeng i-follow ng inyong fans. Yes, ayan nga mga Kapuso, ayan, pwede na po kayong manood ng Love Before Sunrise. Ayan, tuwing gabi yan sa GMA Telebabad. At kung gusto ninyo manood ng 48 hours ahead, don't forget that you can always download the View app, ayan, so that you can stream anytime, anywhere. Follow. Oh, you could also follow me on all my social media accounts at That's Cheska to see more of me. Ayun. And yun na nga po, iniimbitahan ko po kayo manood ng Love Before Sunrise. 8:50 PM po yan, Monday to Friday.
And yun na nga po, pwede nyo po ako i-follow sa @VinceMaristella, Instagram, Facebook, Twitter, and TikTok. Yes! Maraming salamat, Cheska at Vince. Ingat kayo palagi. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Polusyon dahil sa paggamit ng plastic, pag-uusapan sa UN Treaty sa Kenya. Tunghayan sa Globalita. Bundok ng plastic na basura. Ito rin ang problema sa Kenya kahit pa umiiral na ang ban sa single-use plastic bag noon pang 2017. Ang Nairobi landfill site ang pinakamalaki sa buong mundo. Kaya raw para mapaigting ang kampanya laban sa polusyon, inoobliga na rin ang mga manufacturing company na gumamit ng clear plastic bottles na pwedeng i-reuse. Isa naman ito sa tatalakayin sa United Nations Treaty na gaganapin sa Kenya. Naglakas loob na lang ang grupo ng mga farmer na ito para pitasin ang bunga ng kanilang mga tanim sa farming community sa Beirut. Nasa border ito ng Gaza kung saan kinubkob din ng umatake ang Hamas. Kaya wala nang gustong magtrabaho sa mga taniman sa pangamba sa kanilang seguridad. Tuloy, napipilitan din silang magdala ng armas. Posibleng maranasan ang shortage sa ilang prutas at root crops sa lugar dahil sa nagpapatuloy na giyera. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Kapuso Mall Show kasama ang cast ng Sparkle You Ghosted, Black Rider at Stolen Life dinagsa ng fans sa Dagupan City. Tunghayan sa report. Iba't ibang palaro ang nilahukan ng fans sa Kapuso Mall Show na ginanap sa Dagupan City. Inabangan ang performances ng Sparkle You Ghosted cast na sina Marco Massa at Princess Aliyah. Nakimingle naman with her fans sa pag-games si Liana May. Tinilian din si John Lucas na naghandog ng awitin. At Katrina Halili na cast ng Black Rider. Present din sina Carla Villana na gumaganap bilang Lucy. At Beauty Gonzalez, aka Farah ng Stolen Life. Si Beauty Gonzalez. Kasi sexy siya at saka gusto ko yung ano niya, maganda. Si Jan, idol ko sila. Bukod sa pagpapasaya ng kanilang fans, ibinahagi rin ng Kapuso artists ang kanilang plans this holiday season. Palawan ako palagi, di ba? Yun yung palagi kong sinasabi. Pero ngayon dahil nga marami akong schedule, Manila na ako, pero wala ding plan. Basta ang importante magkakasama kami. Uwi yung anak ko dito sa Manila. Ako holidays sa bahay lang with family. Ngayon kasi talaga hindi kami nakapag-prepare or nakapag-plano ng mabuti kung aalis ba kami ako mag-out of town ba. Pero bahay lang naman talaga kami parate. Every New Year sumasalubong kami with relatives na. Pag Christmas naman po, hindi po kami nagta-travel, hindi po kami maalis ng bansa or lumalabas ng Manila. So, lagi pong Noche Buena, kami pong buong pamilya, pati relatives ko po magkakasama lang. With my family, syempre. I'm so excited because I'm gonna be 1 month with them, just be with them, listen to them, and yeah, we're gonna go all over the world. Hindi rin nila pinalampas ang pagkakataong matikman ang isa sa ipinagmamalaking delicacy ng Pangasinan, ang puto kalasyaw. Lami! Sarap, no? Sarap! May ako, take out. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Life is partly what we make it and partly what it is made by the friends we choose. By Tennessee Williams. Bukas, partner! Ano bukas? Tatalakayin natin ang tungkol sa drug abuse. Drug Abuse Awareness and Prevention Month. Bukas yan. Makabuluhan na naman ang ating talakayan bukas.
Ay, maganda yung quote natin, parang peer pressure. Yung personality mo depende sa tao na rin nakakahalubilo mo. Nakakahalubilo. And mamayang hapon, 5:10 p.m., mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon, mga kapuso. Abangan nyo yan. Mga kapuso, 33 days na lang, Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.